Blessed are those who believe without seeing. Magandang buhay mga katiats, magandang oras sa lahat ng nanonood ngayon sa ating channel. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-subscribe ang channel na ito para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. At paki-like na rin at share ang ating videos. Well, meron tayong natanggap dito galing sa ating katiats na pagkaganda, super legit. Sino ba namang magsabi na gawa ng nature yan, di ba? Napakaganda. Meron talagang treasure sa creek na ito. Okay, so meron tayong dalawang paraan sa paghanap ng item na narito. Napakagandang ano ito. Kung sa tingin nyo wala pang nakarecover dyan, ay huwag kayong tumigil. Kung sa palagay nyo ay wala pa talagang nakatuklas na iba. Ito lang, meron akong napansin sa bato na ito. Sino bang bumasag nito? Bagong biyak lang to Oh, may biniyak dyan. Pero wala tayong nakikitang bakat ng gold bars, di ba? Yung hulma ng bars or box. Binasag lang ang bato. Siguro merong nauna sa inyo dyan. Hindi natin tiyak kung nakuha nila ito. Kung dito lang ba sa bato na ito. Kasi ito yung bato na meron tatak na dalawang ito yun dalawang square holes. Kakaiba, di ba? Kasi karamihan ay bilog na butas ang ginagamit. Pero ito ay square, kaya siguradong man-made ito. Hindi pwedeng gawin ito ng ulan. Okay, so ito yung likuran yata itong bato na ito. So dito na banda yun sa tingin ko. Yung dalawang hole, square holes. O kaya dito na banda. Basta ito na parte. Nandyan yung dalawang square holes. So sabihin natin dito na banda yung square holes. Okay, yung dalawang square holes, yan ang susi kung saan hahanapin yan. Okay, balik tayo muna sa pinakauna nating marker ito. So yan yung ganyan na sign, linya, at saka merong ganito sa dulo. Sa aking experience, noong una naligaw ako nito. Dito ako pumunta noong una kasi narito yung item Yan ang sinasabi na item sa unahan. Okay, so paglipas ng mga panahon na nakakita ako ng recovered treasure sa ganitong mga sign, ay ang direksyon ay papunta pala sa kabila, opposite. So katulad nito, merong footmark ito nakaganyan left footmark. So left, ibig sabihin ng left ay sa treasure code books ay hinto na tayo Ang right ang patuloy pa, trail ang right foot. Pero kapag left, stop na tayo. So baka ito yung tinuturo ng ito. Ano bang tinuturo ng bato na ito? Baka may marka pa ito dito na natibag na. Baka dito papunta yan Baka ang tinuturo niyan ay ito mismo. At kung gano'n na magkatabi lang tong dalawa, ito na bato ay magkatabi lang. At saka ito. So pwedeng narito lang sa baba nito. Or kung malaking bato yan ay nasa loob niya. Kasi mga treasure inside the rock ito. Kapag creek, nasa loob lang ng bato ang mga item. Pero nasa dalawang gold bars lang yan. Pinakamarami na ang 4. At maliliit na gold bars yan, yung 6 kilograms. Yan yung mga nilalagay sa bato, sa loob. So dahil sa left footmark, ito nagsasabi na stop, treasure here. So dito lang. So kapag ganyan,
treasure here, stop. Lalo na ito, dapat bilog to eh. O kung hindi ito bilog, dapat square ito. Bakit nilagyan ng ganito? Ayan o. Dito siya nagturo eh. So tingnan nyo kung anong meron to na parte dito. Baka merong bato diyan na may marka. Kung meron man, yun ay prospect yan. Pero dahil ang paa ay nagsabi na stop right here, so pwedeng under sa bato na ito or sa loob ng bato na ito or under. So dalawa lang yan. Pwedeng dinaganan lang ng bato na yan para hindi makikita. Pero sa palagay ko malaking bato ito, nakabaon siguro to sa lupa. Hindi matangay ng tubig eh. So butasin nyo muna ito kung meron kayong pambutas na barena sa konkrito. Butas-butasin nyo yan ng 1 foot na drill bit ang gamitin nyo. 1 foot. Dugtungan mo yung drill, dugtungan nyo yung talagang drill bit. Dugtungan nyo ng kaparyo niya na diameter para haba ang inyong drill bit, saka nyo ilagay nyo sa inyong barina. So barinahin nyo, di ba? O ayan yung barina nyo. Butas-butasin nyo to bago nyo yan tanggalin dyan at tingnan ang ilalim niyan. Baka merong flat concrete. Kapag ganyan, merong konkrito na malapad na bato or dapanas or palanas, katulad nito, dinaganan lang yung item. So ito yung bato, ito yung item sa baba. Ganyan ang pag-picture out ko dyan. Okay, so magiging tatlong paraan ang paghanap nito kasi meron to eh. So pointer yan papunta rito. So ito yung pangalawa, ito yung una natin. Ang loob ng bato at ang ilalim ng bato. Ngayon, pangalawang paghanap nito, dahil ang direksyon nitong malaking guhit ay papunta yan doon, papunta sa unahan. So, ang gawin natin ay parang analysis sa footmark. Sukatin nyo ang haba nitong linya, ito. Sukatin nyo yan by inch. Sabihin natin ang lumabas ay, kasi malaki yan eh. Sabihin natin ang lumabas ay 20 inches. So 20 inches ang lumabas sa pagsukat nyo. So sa ating treasure hunting, ang 20 inch ay magiging 20 meters. So papunta tayo dito. Ito, sundan natin ito na direksyon papunta doon. Okay, teka natin na ayan. So ayan na. Papunta na tayo dito in 20 meters. So sabihin natin ito ay 20. 20 na yan. So tingnan nyo kung anong meron. Anong meron sa 20. At kung ang tinuturo niyan ay yung bato na ito na batong tinuturo niya, so jackpot na ito. Diba? Tingnan nyo naman ang baba nito kasi ang dalawang square ay pwedeng lalim. Kasi nakaturo pababa, diba yan no? Nakaturo pababa ang dalawang square, so pwedeng nagsasabi siya na 2 meters deep lamang. At pwede ring dalawang box in 2 meters deep. So pwedeng dalawang box sa 2 meters deep. So diyan lang mismo sa baba niya kung siya yung tinuturo nitong kung siya yung tinuturo nito. Kung siya yung bato. So siya yung final marker. Okay, pero kung hindi siya tinuturo nito, medyo malayo-layo lang siya, hindi siya naka-align, so sabihin natin dito lang siya. So pwedeng ito'y countersign at nagturo na naman ito ng last
digging spot. So ito, kung saan to nakaharap, tingnan nyo lang. Halimbawa, dito yan nakaharap. Ayan, oh. Susukat lang kayo ng 2 meters galing dyan. Kasi dalawang dot yan. 2 meters to 10 meters. So, unang test dig ay 2 meters. Pangalawang test dig ay 10 meters. Kasi pwedeng, ang bawat isa nito ay pwedeng 1 meter lang. At pwede ring 5 meters ang bawat isa niyan. So, kung 5 meters ang bawat isa na value ng dot na square, magiging 10. At kung 1 meter lang ay magiging 2 meters. So, dalawa lang ang distance galing dito. Hindi naman tayo pwedeng pupunta doon sa tubig kasi walang maghukay ng tubig, di ba? Kung kayo yung hapon, magbaon ba kayo diyan, mga katiyats? Kung kayo yung hapon, doon ba kayo maghukay sa tubig, di ba? Alam nyo naman na minsan may flash flood at baka matangay pa yung ginto. Kaya dito kayo sa lupa, di ba? Sa unahan ito, lupa na yan eh. 10 meters papunta dito, siguradong lupa na yan. Kaya hukay sa 10 meters, hukay din sa 2 meters. So ito, huwag kalimutan dahil mukhang nabiyak na, oh. So tuluyan nyo na yan, tuluyan nyo pagbiyak yan at hukayin din ang kanyang baba. So example, ito yung bato. Ang baba niyan ay pwedeng nandyan lang ang item. Mababaw lang siya, 2 meters kasi dalawang dot pababa ay dalawang square dots. Ito, dalawa siya, pwedeng pababa siya. So pwedeng nasa baba lang niya. Pero ito, sa tingin ko ay meron talagang bumasag dyan eh. Kasi bagong biyak yan, oh. Meron pang crack. Natanggal nila yung ibabaw. Pero kung sa tingin nyo hindi nila nakuha, nandyan lang yan sa baba nito, sa baba, or dalawang paraan dyan sa paghanap, or dito kayo sa harapan kung saan nakaharap ang mga square dots. Yan, kung saan nakaharap yan, sabi ko na kanina, umpisa sa 2 meters. So 2 meters and then 10 meters ang pangalawang test dig. Yan, okay, yan lang aking pag-analyze sa inyong treasure marker, mga katiyats. 99.9% legit marker. Sana ay nariyan pa yan at wala pang nakarecover. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all at ingat kayong lahat, mga katiyats.